Happy healing morning po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod sa kalusugan, si Dr. Edinel Calvario. At welcome po sa inyong kinagigiliwang healing show ng bansa, ang Healing Galing sa TV. Kukumustahin po natin ngayong umaga si Mami Lorena na naging panauhin po natin sa programa last year sa isang episode tungkol po sa infertility. Sa tulong po ng Healing Galing Gamutan, sila pong mag-asawa ay nabiyayaan ng isang napakapoging supling matapos ang 7 taong paghihintay at paghahanap ng tugmang gamutan. At ang good news po mula kay Mami Lorena ay on the way na po si baby number 2 dahil 6 months pregnant na po siya ngayon. Pero alam niyo po ba na hindi lamang po pala kahirapan sa pagbubuntis ang natulungan ng ating gamutan kay Mami Lorena, kundi maging ang kahirapan sa paghinga dahil inabot po ng 10 taon ang pagtitiis niya sa sinusitis condition bago pa niya nakilala ang Healing Galing. Panoorin po natin. Ako po si Lorena de la Cruz, nakatira po sa Barangay Navarro, General Trias, Cavite. 43 years old na po ako ngayon. Nag-start po siya nang nasa ibang bansa po ako kasi ang trabaho ko po noon sa bahay, tapos pag umaga marami po akong ginagawa. Kaysa hapon na rin po ako naliligo, gabi. Tapos pag matutulog po ako, basa po ang buhok. Sa pagbangon ko pa lang po sa umaga, yung ilong ko po hindi na po ako makahinga. Tapos, pag inatake po, sobrang sakit po sa ulo. Yung migraine po talaga. Yun yung hindi ko kinakaya minsan. Iniiyak ko na lang po sa sakit. Nagpa-check up po ako sa Abu Dhabi na po ako noon eh. Niresetahan po ako ng gamot. Ininom ko lang po ng mga ilang araw, tapos hindi ko na po siya tinake ulit. Kasi parang hindi po ako gumagaling. May 4 po na pangunahing sintomas ang sinusitis. Ang pananakit ng bahagi ng mukha, baradong ilong, kawalan ng pang-amoy at pagtulo ng mucus o discharge. Kung 2 sa 4 na ito ay hindi nawawala ng mahigit sa 3 buwan o 12 weeks, itinuturing po na chronic sinusitis ang kondisyon, tulad ng naranasan ni Lorena na inabot ng 10 taon. Paano nakatulong ang Healing Galing Way sa chronic sinusitis ni Lorena? Alamin po mamaya sa aming kwentuhan sa Ang Galing. Sa Healing Katanungan, mga nagtatanong tungkol sa sinusitis condition ang ating puntutugunan. At sa Lakbay Kalusugan, sa mga nahihirapan ding huminga, hindi dahil sa sinusitis, kundi dahil sa taas ng presyo ng mga bilihin. Ibabahagi po sa atin ni Kuya Benson ang ilang mga diskarte kung paano makakapag-stretch ng budget sa pag-grocery nang hindi na isasantabi ang food safety. Lahat ng yan ay ibabahagi po natin ngayong umaga para matanggal ang mga bara sa ilong at sa bulsa. Dito lamang po sa inyong kinagigiliwang healing show ng bansa, ang Healing Galing sa TV. Ano po ang magandang vitamins pag madalas sipunin? Madalas po akong nagkaka-sinusitis. Ano po ang pwede kong gawin? Sasagutin ni Dr. E ang mga tanong tungkol sa sinusitis at magbabahagi si Kuya Benson ng tips kung paano makascore ng discounted na pagkain na ligtas pa rin kainin sa pagbabalik ng Healing Galing sa TV. Healing Galing! Subaybayan ang Healing Galing sa official website na healinggaling.ph, sa Healing Galing official Facebook page at sa Healing Galing YouTube channel. Mga tanong pangkalusugan, bibigyang kasagutan sa Healing Katanungan. Sa ating Healing Katanungan, sabi ni Julius Herrera, "Hi po, ano po ang magandang vitamins pag madalas sipunin? Minsan po umaga lang ang sumpong tapos nawawala na po sa tanghali. Salamat po." Okay, Julius, gawin nating holistic ang approach ha, para hindi ka nagiging sipunin. Nakita ko sa description mo na malamang-lamang ay puti ang plema kasi sabi mo, sumusumpong siya sa umaga at nawawala pagtanghali na. Ang pagsumpong sa oras at panahon na malamig pa
ay palatandaan na nasa yin o nasa lamig ang iyong imbalance. Kaya pag umiinit na, pag dumadating na ang katanghalian, nawawala na, na-neutralize siya ng kusa dahil sa init. Okay, so kita na natin, mas magandang iinumin mo ay warm beverages, diba? Para hindi ka magpuproduce ng puting plema o sumpong tuwing umaga. Okay, maganda rin na vitamin mong natural bukod sa healing food tablet natin kasi pang immune system naman yon kaya pinapainom natin. Pero mas hiyang para sa condition mo, Julius, ang mga magbibigay ng dagdag na init sa system. Halimbawa, sa halip na magkape ka sa umaga, edi sa labat na lang, luya ay magbibigay sa'yo ng dagdag na init para ma-neutralize yung malamig mong system. Bukod sa luya, nandyan ang turmeric. Sa pagluluto, pwedeng lagyan ng cayenne pepper o yung paminta mismo natin, paprika, yung mga ganyan makakatulong. At higit sa lahat ay ang sikat ng araw. Bawal muna sa'yo ang hamog kasi magpapatuloy ang ganyang nararanasan mo. Sa halip, yung early morning sunshine, mga 20 to 30 minutes every morning, lalo na kung sasabayan mo ng exercise. Ang exercise na pampalakas ng baga yung para kang naglalambitin sa monkey bars para lumuwag yung baga. At tiyagaan mo ng paghaplos ng hiling-galing oil sa dibdib, sa likod, sa tigkabilang gilid ng leeg, lalo na kung meron ng mga kulani. No? Tiyatyagaan natin. Sundan ang pag-inom ng mainit-init na herbal cleansing tea at maaring ulit-ulitin niya ng 3 times a day para sa mabilis na pag-improve ng condition. Maraming salamat, Julius, sa iyong katanungan. Sana po ay makatulong ang aking payo. I-instashot na ang reseta ni Doktora. Si Sheila de la Cruz naman, sabi niya, "Good morning po, Dr. E. Madalas po akong nagkaka-sinusitis. Ano po ang pwede kong gawin?" Alright, babalik tayo sa holistic approach. Sheila, ha? Unang-una, alamin natin kung saan tayo nagkamali. Tayong mga girls, kadalasan mahaba ang buhok, lalo na kayong mga kabataan, makapal ang buhok, tapos nagmamadali sa pagligo at hindi na nagagawang patuyuin mabuti ang buhok sa tuwalya o sa hair dryer man lamang, no? Yung iba, sasakay pa ng motorsiklo at magsusuklob ng helmet habang basa ang ulo. So, kandidato sa sinusitis condition. Bukod dyan, pagka laging malamig ang ating nalalanghap, matagal ka ba sa mga air-conditioned room, sa opisina, karaniwan na, ayan, hindi advisable na. Kailangan sa sikat ng araw, mainit, no? Katulad ng payo ko kanina. At saka, yung ating mga iced beverages, no? I-avoid muna natin. Mga mainit-init muna na inumin, no? Ang ating i-consume. Hindi mo sinabi kung anong kulay ng plema mo o kung anong oras sumusumpong para matansya ko kung nasa yin, nasa yang, or nasa hong ang imbalance ng iyong system base sa traditional Chinese medicine, no? Anyway, kapag kaganyan na ang kondisyon, meron tayong tinatawag na nasal steaming procedure bilang natural operation natin, no? At ang paggamit niyan ay kasabay ng gentle massage ng healing galing oil habang nilalanghap ang steam mula po sa thermos na bote kung saan itataklob mo ang malinis na embudo at doon sisingaw yung pinakuluan mo dapat muna pala na tubig na dadagdagan mo ng 2 kutsara or higit pa ng vinegar hanggang sa nalalanghap mo na ito. So tuloy-tuloy ang gentle massage ng healing galing oil bilang natural operation for 20 minutes at pwedeng ulit-ulitin 3 times a day. Lagi mong sundan ang pag-inom ng mainit-init na herbal cleansing tea. At kailangan kapag marami ng plema na nag-accumulate at nararamdaman mo na dumadalas, ang i-avoid po natin ay yung pampadami ng phlegm. Ang karaniwan na pong pampadami ng phlegm ay ang mga citrus fruits.
lalo na pagputi ang kulay ng plema, lalong dumadami po pagka kumakain tayo ng may pulp na mga prutas. Okay lang po yung makatas na prutas na walang pulp, katulad ng peras, yung mga ganyan, di ba? Yung mga singkamas. Pero pag may pulp na nabibilang po sa citrus fruits, no? Dalandan, oranges, suha, yung mga ganyan, hindi po advisable kapag puti ang plema dahil lalong dumadami. Marami pong salamat sa inyong katanungan. Sana po ay makatulong ang aking payo. I-instashot na ang reseta ni Doktora. Sa taas po ng presyo ng mga bilihin ngayon, siyempre mas gusto natin yung mga naka-sale o may diskwento kapag nag-grocery tayo, lalo na po ng pagkain. Pero kung minsan ang nabibili natin ay malapit nang masira o mag-expire kaya mura, paano natin masisiguro na ang naharbat natin pagkain ay safe pa rin kainin? Narito po ang tamang diskarte mula kay Kuya Benson. Buhay sa ibang bansa, paano kaya? Tunghayan sa Lakbay Kalusugan with Kuya Benson. Happy healing morning po sa lahat. Happy healing morning po, Doc E. Mabuhay! Gulat na naman kayo, no? Ako po si Kuya Benson. Tuloy po kayo sa Lakbay Kalusugan. Ayan. Nagtataasan na naman po ang mga presyo ng mga bilihin. Kaya kailangan mas maging masinop at mas maging practical po tayo sa paggastos. Haharbatin ko po lahat ng malalaking diskwento po sa shops o sa grocery shops po dito sa Finland. Dahil sa pagtungtong po ng alas 8 ng gabi ay mas malalaki po. Nagbibigay po sila ng mas malalaking diskwento sa mga pagkain. Tara, samahan po ninyo kung mga harbateste mamili. Pag tayo po ay namili ng mga discounted na pagkain, kailangan isipin nating mabuti ang food safety. Kitang-kita nyo naman po dito sa Finland ay malinis talaga at nakabalot ng maayos ang mga paninda para hindi ma-contaminate. Pero syempre po, pag uwi natin sa bahay, kailangan ayusin pa rin natin ang storage ng mga nabili natin para mas humaba ang shelf life at hindi makasira na yan pag kinain po natin. Unahin po natin ang tinapay. Pag bumili po tayo ng discounted na tinapay, pagdating po sa bahay, ang pwede nyo pong gawin na ilagay ito sa freezer para hindi agad amagin. Initin nyo na lang po sa toaster o sa microwave ang pagkain nyo para malambot at masarap pa din na parang bago. Sa mga meat naman po o karne, kadalasan nabibili po ito ng minus 60% ang discount pag alas 8 na ng gabi. Kung minsan may overstock sila o kung minsan naman ay 2 days na lang ang expiration date. Ang maganda pong gawin dito pagkabili nyo bago nyo po i-store sa rep ay lutuin nyo po agad. Ang ginagawa ko po ay pinipirito ko o pinapakuluan bago ilagay sa maayos na mga lalagyan. Sinisigurado ko po na malinis at lumluto para pag kinain ko ito sa ibang araw, hindi po sasakit ang aking tiyan. Sa mga gulay naman po at prutas, depende po kung anong klase ng gulay at prutas ang mabibili ninyo. Gaya po nito, hinog na kamatis, hugasan mo niyo agad, tuyuing mabuti at lagay sa rep para hindi agad masira. Yung iba pong gulay, niluluto ko na rin agad gaya ng ginagawa ko po sa karne para ma-preserve at ready to eat na rin pag nagutom ako. Sa pag-imbak po natin sa loob ng rep, tandaan po natin ang first in, first out. Ilagay nyo po sa likod ang mga bagong stock at sa harap naman po ang mga lumang stock para yung luma ang uunahin ninyong kainin at maiwasan ang pagkasira ng pagkain. Paano po? Maraming salamat na naman po sa inyong oras na ilaan sa Lakbay Kalusugan. Muli po, ako si Kuya Benson mula po dito sa Finland na nagsasabing lakbay at laban lang! Minsan yung parang may nakabara sa ilong mo na naranasan Opo, mo yan? lagi Paano? po. Naalala mo Parang pa? Gumaganyan po ako. Gumaganon po ako kasi ang pangit pong pakinggan. Paano nakatulong ang Healing Galing Way sa sinusitis ni Lorena? Ang galing! Susunod na! Kung kayo ay may katanungan, mag-text lamang sa 0921-445-0355 o kaya ay mag-email sa healinggaling@ymail.com. Maaari ding mag-comment sa Healing Galing official Facebook page o magpadala ng sulat sa Healing Galing Main Office sa 522 Quirino Highway near Corner Mindanao Avenue, Novaliches, Quezon City.